Ayan, sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nagluloko po yung ating internet, kaya naka-take 3 na tayo. Sige, simulan na ho natin. Okay. Magandang gabi po sa lahat at welcome po sa programang Mga Tinig sa Ilang. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, July 12, 2024. Ang programang Mga Tinig sa Ilang po ay 4 years na po itong mahigit. At siyempre, tayo ho ay patuloy na nagla-live broadcast po dito sa Facebook Live, ano ho. At siyempre hindi ho tayo nagpapatawag na pastor at hindi ho tayo nagtatayo ng reliyon dahil ang lahat ng yan ay naka-establish na po nung panahon po ng si Jesus Christ ay nangaral. Hanggang sa humirang po siya ng mga apostol, hanggang sa dumating na po ang pagdami ng mga Kristiyano sa panahon na yon. Yan po yung first Christian. At hanggang sa ating panahon ay pinagpapatuloy lamang po natin ito. Ayan, kung sino po yun nandyan, mag-message po para kayo ay ma-shoutout po dito sa programa. Ayan, mag-message lamang po kayo Yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay ito pong nakasulat sa aklat po ni Propeta Daniel sa Kapitulo 10, 6 at ang talata po 10. Ayan. At ganoon din po yung 7 salot na isinagawa po ng Panginoon Diyos. Ano ho? Andiyan po agad si Brother Reds Prudente, inugahan niya kasi wala ho tayong bagong balita ngayon. Ayan. Okay. At ito po mga kapatid, kaya natin inagahan to kasi nag-abiso po yung internet, baka daw po mawala ng mga 9 or 10, kaya inagahan natin. Okay. Pag-aaralan po natin mamaya yung aklat po ni Propeta Daniel sa Isjis. Ano ho? At yung yung pong 7 salot. Ayan, ipon-ipon lang muna tayo para ho sabay-sabay natin itong pag-aaralan at ibabalita na rin. Ayan, si Brother Reds Prudente naghahanap ng pasabog. Ang mayroon pong pasabog si Brother Michael Bambitoy. Si Brother Michael Bambitoy may maraming pasabog, ang daming alam. Meron palang source yun eh. Ayan. Okay. Hindi ho tayo hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, mag-message po ang mga nandyan Okay. Para ho tayo ma-shoutout ho natin ang mga nandyan. Yung nakaraan po na ating paksa ay tungkol po doon sa andyan si Sis Amy Alfonso. Ayan. Mali talaga yan yung si Black Widow Spider na ayaw magpatanong. Nangunguna ngayon si Brad Reds. Oo, kasi nung nakaraan dumating po siya, magbababay na tayo kaya inunahan niya na. Ayan. Yung nakaraan po nating paksa ay yung pong yung pong tungkol po kung may hayop sa langit. Ayan. Atin pong sinabi na 3 po ang langit. Ang unang langit nga po ay pinag-aralan na ho natin na kung may hayop sa langit at atin pong inuna kung ano ba yung uri ang langit. Meron hong 3 uri ang langit. Sinabi po ni Apostol Pablo na sa 2 Korinto 12:2 na may lalaki po hanggang sa inagaw po sa 4 langit. Ibig sabihin, may una, may pangalawa hanggang sa pangatlo. Ayan. Yung una, ito po yung itong tinatahanan ng mga bituin, araw at buwan. Yan po yung tinatahanan ng mga yan. Yan po ang unang langit. Ito pong nililiparan ng mga eroplano at nililiparan po ng mga ibon sa himpapawid. Yan po ang unang langit. Bakit? Kasi nga po sa creation sila po ay nandun sa paglikha. Ayan, sa Henesis po tinawag po ng Panginoon Diyos na langit ang kalawakan. At ang kalawakan po na yan na naging langit, diyan po niya inilagay ang bituin, ang araw at buwan. Yan, mababasa po yan. Ito, basahin mo natin ang 1.8 po ng
Hinesis, at tinawag ng Diyos na kalawakan ang langit. Ayan. Ibig sabihin, yung kalawakan, yan na po yung langit. Ngayon, sa 16, ang kalawakan na yan, na siyang langit, ito na po ang kanyang inilagay. At nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At ang mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Ayan, ibig sabihin, ang ating pong mata, yung naked eye, yung nakikita natin, yan po ang unang langit. Hello! Ang pangalawang langit naman, ito po yung mga tinatahanan ng mga banal. Ayan, mga espiritong ganap. Ito po yung mga nakaakyat na sa langit. Yan po sila sa ikalawang langit. Ano ho? Ito po yung dambana ng Panginoon Diyos. O altar ng Panginoon Diyos. Nandyan po ang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Diyan po nakalagay. Si Abel, nandyan. Si Enoch. Ayan. Si Abraham. O si Noe, si Abraham. Si Isaac. Ayan, si Jacob. At saka si ang kanilang nanay na si ano po, na si Sarah. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ganoon din po si Haring David at ang mga apostol nandiyan po sa ikalawang langit. Yan po ang dambana ng Panginoon Diyos. Ang ikatlong langit naman, ito naman po yung kaharian ng Diyos. Ayan, napuntahan po yan, nakita po yan ni San Esteban. Yung may trono po ng Panginoon Diyos, nakita po niya si Jesus Christ na nakatayo. At ganoon din po, napuntahan din po yan ni San Juan nung siya po'y pinaakyat doon. Ano ho, nakita po niya ang mga trono doon at ang 24 elders at ang apat po na nilalang na buhay. Nakita po ni San Juan. Siya po ang nakarating doon, mismo sa kaharian ng Diyos. Yan po ang langit. Ngayon, kung ang tinutukoy po na may mga hayop sa langit, ang lugar po ng mga naninirahan sa langit, mga espiritu ho yun. Wala hong, hindi ho pwede magmana ng may kasiraan. Yan. Halimbawa, may laman, may buto, may dugo, hindi ho pwede yan doon. Ayan. Sinabi ho yan ni Apostol Pablo. Kaya, nandyan po ang mga banal, nandyan po sa ikalawang langit ang mga karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Yan po ang dambana ng Panginoon Diyos. Ayan. Wala hong nakasulat na hayop. Hindi ho totoo yun na may mga hayop po doon sa langit. Walang katotohanan. O ngayon, Brother Vincent, nakabasa ho siya ng kabayo sa ikalawang hari 2:11. Ang kabayo ho na nakita niya, yung kabayong apoy, hindi po yun matatawag na hayop. Pwede ho yan tawagin mga nilalang sa langit dahil lugar po yun ng mga espiritu. Ayan, ang sinasakyan din po ni Jesus Christ na kabayong puti. Hindi mo naman pwede sabing hayop yan. Mga nilalang po sa langit yung mga yan, ha? Kaya, ngayon, dahil ang sinabi ho ay may mga hayop sa langit, dapat ang makikita doon yung mga hayop na mga nagsisiusad, mga lumilipad at mga gumagapang. Yan po yung mga hayop na nilitrahan po ng Panginoon na mga gumagapang, nagsisiusad at nagsisilipad. Yan, malalaki, maliliit, maiilap at mga maaamo. Yan po yung mga hayop na yan. Wala hong nakasulat na ganon doon po sa langit. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, wala hong matibay na prueba. Walang prueba. At yan ang salita niya na iimbento lang po ng pastor na yon. Huwag ho kayong maniniwala doon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, dahil ho tayo ay naghahabol ng oras dahil baka mawala yung internet, agad na ho nating talakayin itong nakasulat po sa aklat ni Propeta Daniel. Ayan. Babasahin ho natin dito po sa Daniel 6 at ang talata po'y 10. Ano ho?
Ito po ang ating mababasa. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ayan mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ito pong binabasa natin ay may kinalaman po ito sa aral po ng ADD nung ang dating daan. Kasi nung mga panahon na yan, dahil miyembro din po ako dyan sa samahan na yan, ng year 2000 po ako umanib sa samahan na yan sa ano po, sa MCGI. Ngayon noong 2003 ako po ay umalis. Nilayasan ko po yan dahil hindi ko gusto ang kanilang ginagawa tungkol sa likom ng pera, yung panghihingi ng pera sa miyembro. At itong 2014, meron kaming kapitbahay na miyembro ng ADD na ka-base po siya sa Antipolo, ay inaya po niya ako na magbalik daw po ako. Kaya sabi ko, pagbigyan natin. Maaga pa lang, pumunta na ako sa lokal ng Antipolo, malapit po yan sa Inaris Complex. Umaga pa lang, nang manalangin ako, nagulat ako. Kasi biglang tumuwad yung mga tao. Tapos humarap po sa silanganan. Nagulat ako, sabi ko kako, hindi naman ganito dati, bakit nagkaganito na? So pinabayaan ko lang at nakisunod na rin ako. Hanggang sa nakita po ako nung isa sa manggagawa, tinanong niya ako kung, ibig sabihin, sa madaling sabi, ako curious sila sa akin. Kaya sabi ko, ganito po ang sitwasyon. Kaya hindi ko po alam yan. Nag-o-observe lang muna ako kasi may bago na. So, nang mga bandang tanghali nawalan ako ng gana kasi ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin, paikot-ikot pa rin ang aral at walang kabuluhan. Diyan sa lokal na yon, sa ginagawa nilang pagsamba, wala pa rin pong kasiguraduhan diyan sa ADD. Kaya ako po umuwi na lang ako at nagsisi uli ako bakit ako nagpakita pa ron. Kaya ayan, yan po yung aking naranasan na humarap po sila sa silanganan. Pinapaharap po Tapos nakatuwad Kaya ang hirap naman ng ganito. Ngayon, meron kasing nagtanong kay Pastor Jacob Santos tungkol dito. Ayan, na sinasabi po ng talata at babasahin natin uli sa magandang balita po natin basahin. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, kasi meron kautusan, ganito kasi yon. Basahin muna natin sa unang-una, sa 6. Ito po ang ating mababasa sa 1. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaarian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Ayan, ibig sabihin, may 3 pa lang pinili ang hari para mamahala sa hari. Ngayon, isa na nga dyan si Propeta Daniel. Itong dalawa na ito ay medyo nainggit sila kay Propeta Daniel at hinanapan po nila ito ng butas para ito ay maalis. Kaya nagbigay sila ng batas sa hari na 1 month na walang mananalangin sa kanilang Diyos. Ayan, mag-message po ang mga nandyan para kayo po ay makita, ma-shoutout po. Kasi pag hindi kayo nag-message, hindi ko po makikita. Ayan.
So yun na nga po ang nangyari, na 1 month po na hindi magkakaroon ng panalangin, walang mananalangin sa Diyos at sa mga tao. Ayan, nakaugalian na po ni Propeta Daniel na manalangin. Kaya nahanapan ho siya ng butas. Ito ho yung pangyayari na si Propeta Daniel ay hinagis po sa kulungan ng leon. At siya po ay hindi naman hindi naman siya nagalaw ng leon. At bagkus yung dalawa na yon, yung pa ang inilagay doon. Ayan. Ibig sabihin, nung mabasa, kaya ito nga po, nung malaman ni Propeta Daniel yung gayong kautusan, ito ang kanyang ginawa. Umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos at sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito at maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ayan, dyan po si Sis Opie dyan sa Makati. Ayan, kapwa po natin yung Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Gayon din po si Sis Amy Alfonso at si Brother Reds Prudente. Ayan, 3 pa lang ho sila. Maya-maya ho, papasok na po ang iba dyan dahil nagpalit lang ho tayo ng sandali ng oras. Ano ho ibig sabihin dun sa binasa natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Ito ho ang ginamit ni Soriano, ni K.L. Soriano ng ADD, ayon dun sa nagtanong kay Pastor Jacob Santos na ito daw po yung batayan, kaya dapat humarap sa silanganan. Hello? O ngayon, pag sinabi pong silanganan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito kasi yung kanyang batayan ng dating daan eh. Yung nga po, yung nakakalungkot na nagulat ako, nung manalangin, nagsituwaran sila, tumuwad. Naloko na. Nagulat ako, sabi ko, nagsisi ako, bakit pa ako nag-observe uli. Tapos humarap sa silanganan, talagang about face. Talagang nagano yung mga kapatid at humarap sa silanganan. Ito daw po yung batayan. Ayan, dyan po, sana may dumating po na makakapagbigay ng confirmation kasi hindi ko na po ito alam eh. Dahil 20, andyan po si Brother Noel Ferguson. Ayan, baka ito alam ni Brother Noel. Kapwa po natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, Brother Noel, hindi ko ho alam kasi wala na ako dyan. 2003 pa ako kung nawala dyan. Ito pong pagharap sa silanganan ng ang dating daan, at ang gamit-gamit po na talata ay ito pong aklat ni Propeta Daniel sa SGs, paki-confirm po. Ayan, kasi nagulat po ako bigla silang tumuwad tapos sumarap muna sa silanganan, tapos biglang tumuwad. Yun po ang paraan ng pananalangin, kaya nagulat ako. O ngayon, ito daw po ang ginamit na batayan ng ADD, K.L. Soriano noon, na si Propeta Daniel ay humarap sa Jerusalem at 3 beses siyang nanalangin. Kaya dapat daw humarap din. O ngayon, yan pong pahayag na yan, kung yan po ang katotohanan, yan po yung totoo na ginamit yan ni K.L. Soriano nung panahon na yan, wala ka agad, palpak agad yan, hindi uubra. Hindi po pwede. Bakit? Iba ho ang panahon natin ngayon Maging sa panahon po ng pagdating ni Jesus Christ, may tinuturo na ho siya Hindi ho tama yun ayun, ganun nga po. Ayan. Kaya ako nagulat dyan, dahil hindi ko talaga natandaan na yan. Wala na ako dyan na humaharap pala sa silanganan at ito ang gamit-gamit. Basahin natin uli Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, yung wala mo nang mananalangin sa loob ng 30 days. Umuwi siya at lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses siyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So naispatan po siya dyan ng dalawa niyang kasama kasi bawal nga
Ayan, yun ang nangyari, nakakuhanan po siya ng napuntusan siya, ano ho, at hinagis po siya sa kulungan ng leon, si Propeta Daniel, at hindi naman siya nagalaw. O ngayon, ito pong si Ka Ellison, ang dating daan, ano ho, ginamit po niya itong batayan para humarap sa silanganan. Mali ho, palpak agad. Bakit, Brother Vision, bakit palpak? Iba naman ho ang sinasabi dyan At ito naman kanyang tagabasa, na si Pastor Jacob Santos. Ayan, basahin natin yung sinasabi ni Brother Noel. Ayan, kasi hindi ko na talaga alam yan. Dapat daw ay nakaharap sa Jerusalem. Ayun, okay, dapat daw ay nakaharap sa Jerusalem. Ito namang sinabi ni Pastor Jacob Santos, ayan, sa east, sa silanganan. Okay, dapat nakaharap doon. Sabi ni Pastor Jacob Santos naman, ng kanyang tagabasa, dapat daw ano ho, ang ano daw itong silanganan, ano ho, na sinasabi dito, ay kinontra din nitong pastor na ito. Mali na nga yung dati niyang tagapagturo, dinagdagan pa niya ng mali. Bakit ho, Brother Vincent? Kasi ganito yon. Ulitin ko lang, ang pangyayaring ito ay may aral tayong dapat makuha dito Ano po ang aral na makukuha dito? Ulitin ko lang po, si Propeta Daniel ay isa sa mga mamamahala sa hari. Tatlo ho sila. O ngayon, dahil ang dalawa inggitero, ginawa nila ng paraan si Propeta Daniel na masira sa hari. Ayun nga, ang alam naman natin, at alam ng lahat na pag ikaw ay isang lingkod ng Panginoon Diyos, dapat ikaw ay maging mapanalanginin. Lagi hong nananalangin si Propeta Daniel. Alam nilang ganun nga. Kaya ito ang kanilang batas na wala mo nang mananalangin sa Diyos ng 30 days. Nahuli nila si Propeta Daniel. Kaya ang nangyari, pinasok siya sa kulungan ng leon. Walang naman nangyari sa kanya. O ngayon, anong aral dapat nating maintindihan? Yung aral po dyan, ibig sabihin, kontrolado ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi niya pababayaan ang kanyang lingkod na si Propeta Daniel, kahit ano pa man ho ang mangyari. Kaya ganoon nga po, walang nangyari kay Propeta Daniel. Kontrolado ng Panginoon Diyos yan. Ano man ang mangyayari, bahala ang Diyos dyan. O ngayon, dito po sa partikular na binasa natin, wala hong kinalaman ang tinatawag na east or silanganan. Kaya mali na ginamit ito ni Ka Eli Soriano, ni Brother Eli Soriano dati, na dapat humarap sa east, sa silanganan. Wala namang kinalaman yan ano po ang kinalaman yan? Ang problema kasi, itong tagabasa niya dati, para lang matutulan, pinatulan din niya na east. Wala namang hong kinalaman ng east dyan. Kasi ganito po mga kapatid mga kapwa Kristiyano, para makuha ang punto. Ganito po yon. Kapag pandaigdigan po ang pinag-uusapan, ang Israel po nasa east. Ayan. Siyempre, ang Israel, nandyan po ang Jerusalem. Ngayon, itong Israel naman, meron po siyang tinatawag na parang kagaya ho sa Pilipinas, na may Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Sa Israel naman po, ay meron siyang Galilea, Samaria at Judea. Ang location po ng Jerusalem, nasa bandang southern part ng Israel. Ayan na. Kaya pag ikaw ay nasa Israel, hanapin mo yung south. Doon mo matatagpuan ang Jerusalem, southern part ng Israel. Paglabas mo naman ng Israel, lalabas ka na ng Israel. Ang Israel po ay nasa east. Ngayon, hindi lang ho Israel ang nasa east. Ang kalahati po ng Russia, China, yan, Japan, North at South Korea, yan, Taiwan, at siyempre ang Pilipinas, nasa east din po yan. Yan. Kaya nga ho yung kanta, yung national anthem natin, bayang magiliw,
perlas ng silangan. Ang Pilipinas po east din. Kasama rin ho ang Pilipinas sa mga sinisikatan ng araw. Ganon din po ang Middle East. Kaya nga Middle East, kasama ho sila dyan. Yan, ganon po ibig sabihin. Kaya ang Israel po, east din po yan. Kasama siya sa east. Okay. Ngayon, pag nasa Israel ka na, mahahanap mo po ang Jerusalem bandang south. Ayan po si Brother Aladin Gregorio. Ayan, kapwa rin po natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po mga kapatid ha. At pag-aaralan po natin mamaya yung request ni Brother Epifanio Castillo. Yung tungkol po sa pitong salot. Nako, maganda rin po ito. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hindi nyo ho ito maririnig sa iba pa kasi hindi naman ho nila ito mapagtagni-tagni eh. Maya-maya ho, makikita ninyo at masasakyan ninyo kung ano po yung pitong salot. Maaring basahin, pero hindi naman maiintindihan, kayang-kayang basahin. Ayan, maya-maya lang ho ng konti ha. Ayan, dito na ho tayo, balik tayo dito, na ito pong nakasulat sa Daniel sa SGs, wala ho itong kinalaman sa east o sikatan ng araw. Mali na gamitin po ito ng ADD para sila ay humarap sa east. Hindi ho tama yun. Palpak na aral yun. At pinatulan naman itong dating tagabasa. Yan, palpak ho na aral yun na haharap pa sa east. At palpak din po na gamitin yung talata na yan na Daniel sa SGs tungkol po sa east kasi wala hong nakasulat na east. At hindi ho pinag-uusapan niya sikatan ng araw. Kundi, ang pinag-uusapan po dyan ay yung pagpasok po ni Propeta Daniel sa kanyang tinutuluyan, kanyang tinutulugan, meron po siyang bintana. Siyempre, pagbukas ng bintana, makikita niya ho ang Jerusalem. At doon ho siya nakatingin, nakaharap siya sa Jerusalem. Eh bakit Brother Vincent kailangan humarap pa siya sa Jerusalem? Kasi sabi ni Jesus Christ ay ganito. Sa sa Juan po 2 at ang talata po ay 13. Ito po ang ating mababasa hanggang 16. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit na salapi. Kumuha siya ng lubi at ginawa niya itong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi at mga mamamalit ng pera at tataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. O yun po yung dahilan. Kaya humaharap po si Propeta Daniel, sabi kasi ni Jesus Christ, yan ang bahay ng Panginoon Diyos. Kaya nararapat lang na humarap doon. Wala hong east-east dyan na pinag-uusapan. Kaya mali dyan si Ka Eli Soriano. Nandyan po si Brother Alvin Cabautan, ayan, ng Australia. Yan, magandang gabi po kapatid. At welcome po. Siya po ay atin din pong kapwa Kristiyano. Ayan, Brother Alvin. Binanggit kayo ni Pastor Jacob Santos. Ayan. Alam na alam ko yung kasi kayo ho ang nagbigay nung ng iPhone. Pinagkaloob mo yung iPhone sa kanya dati. Binanggit na naman niya. Okay. Sige po. Yan po, daw, yung kapatid. Sabi niya, yung kapatid daw na nasa abroad, pinagkalooban daw siya ng iPhone. Ayan. Mukhang dumidiskarte lang. Kasi mahina na ang koleksyon. Mahina na ho ang koleksyon nun. Kaya gumaganyan na. Ayan. Dumidiskarte lang ang pastor na yan. Okay. Yun po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na mali po na ginamit ni Ka Eli Soriano na ang dating daan na kinakailangan daw po humarap sa east para tapos tutuwad ka para manalangin. Ay hindi ho ganun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Iba na ho ang panahon natin ngayon, lalong lalo na sa panahon natin. Iba na ho ang pinag-uusapan.
Sabi ng Panginoon, ito sa Juan 4 po, at ang talata po ay 21. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Ito. Yan. Sabi dito, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nasa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang maliwanag, klaradong klarado. Ayan, na ibig sabihin, iba na ho ang ating panahon. Wala na ho si Jesus Christ, nakaakyat na po sa langit. Ayan, marami na ho mga naganap na. Ang dapat gawin ng mga kapwa Kristiyano, maaari tayong sumamba kahit sa loob ng ating bahay. Hindi ho natin kailangan na magbihis pa tayo, magpabango, kung ano-ano pa gagawin natin sa ating sarili, lipat ng kung ano-ano pa na mga bagay na nakaugalian, hindi na ho kailangan yon. Kita nyo po, meron hong balita sa na hindi ko lang ho masigurado na unti-unti na pong nawawala ng gana ang mga tao na pumunta pa sa church na ginawa ng tao. Yan po ang hanapin ko po yung data na yun, yung datos na yon, na ang mga tao po, yan sa kanilang pag-aaral, pagsasurvey, may mga tao na ho na wala ng ganang pumasok o pumunta tuwing linggo sa simbahan, sa church, kahit anong relihiyon. Kasi nga po, nakikita natin yung mga relihiyon sa ating panahon, sila lang ho ang nagtayo niyan Lalo na po nung dumating po ang time ni ang dating daan. Ni Ka-Eli Soriano, siya po yung nagpasimula ng religious bully. Nambubuli, sa panahon na yon. O ngayon, parang asong na ho sila ngayon, na hindi na ho ngayon makatahol. Ay, ala na Ayan, kaya marami na ho ang mga naliwanagan na hindi na ho nila pinapansin ang mga relihiyon na itayo sa ating panahon. Wala na. Ayan, alam niyo ho, ang anak ni Brother Bert, ganun na rin. Kasi bago ho nawala si Brother Bert, sinabihan niya na wag na kayo magrelihiyon. Kasi ang relihiyon na yan ay isang uri na tinayo ng tao Tinayo ng tao. Nililiwanag ko lang kasi may relihiyon no sa Biblia Yung iglesia po ng Panginoon Diyos. Ang pastor po doon si Jesus Christ. Ang kanyang katulong po sa pangangaral, ang mga apostol. Kaya mayroon na ho tayong Biblia. Ayan, pag relihiyon ho na itinayo ng tao, walang kwenta. Kaya, papaano tayo, Brother Vincent, sumamba sa Diyos? Abay, meron naman tayong mga kasama sa isang bahay Sumamba tayo sa Diyos, sa Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hindi ho po pwedeng magpunta ka pa sa reliyon. Anong meron doon? Dahil get together, magkikita-kita? Ganun ba yon? Pagkatapos nyo, wala naman. Wala na pong mangyayari. Ayan. Kaya kalokohan po yung relihiyon na itinayo ng tao. Ayan, nililiwanag ko lang po, itinayo ng tao. Sa bahay po natin, maaari na po tayong sumamba sa Panginoon Diyos. Ayan, si Brother Noel, amen daw at tama. Dahil yun naman talaga ang nararapat O ngayon, pupunta ka sa isang relihiyon, sa isang iglesia, sa isang sambahan nila. Sasama mo ang iyong buong pamilya, magigising ng maaga. Ayan. Ngayon, pupunta kayo doon. Anong mangyayari doon? Makikinig kayo sa pastor. Ayan. Gusip po sa karamihan. Ayan. Okay, gastos lang inabot natin dyan sa mga ganyan. Iba na ho ang panahon ngayon.
dapat sambahin na natin ang Panginoon Diyos. Wala daw po sa bundok na yun, sabi sa babaeng Samaritana. At hindi na rin ho sa Jerusalem, wala na. Saan po? Sasambahin daw ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kahit sa bahay po, pwedeng sambahin. Brother Vincent, may batayan ka? Nasa bahay lang, pwede na. Meron. Meron ho. Basahin ho natin ang nakasulat sa iglesia po, sa Laodicea. Na sinabi ng Panginoon, ito po ang nakasulat sa Apokalipsis po ayan, sa 3. At ang talata po ay yan, simulan natin sa 19 sinasaway ko't pinapalo. Yan. Ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisiyan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Di ba? Either ito po yung spiritual meaning o literal. Parehas lang po. Sa lokal po ng Novaliches ay tindi ng chismisan. Puro chismisan lang po ang nagaganap Ayan. Nag-aaway-away, nagkakagulo. Ayan, ganun po ang sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ko, mag-focus tayo sa Apokalipsis kasi yan na nga po yung kahuli-hulihang aklat. Nandyan na po, kompleto na po yan. Ang aklat po kasi ng Apokalipsis, kung iaatras ho natin sa panahon ng apostol, ito po ay limitado sa kanila. Ang aklat po ng Apokalipsis. Bakit? Kay San Juan po ito ipinakita Pagdating po sa panahon ni Jesus Christ, mayroon po sinasabi ang Panginoon. Mga pahapyaw lang po ng sinasabi ni Jesus Christ. Ayan. Ngayon, nung dumating na po ang aklat ng Apokalipsis, nakakumpleto na po ang detalye. Kaya maswerte tayo dahil, ayan, nababasa natin ang Apokalipsis. Maya-maya pag-aaralan tayo dyan tungkol sa 7 salot. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan po na ang Panginoon sinabi ho niya na doon po sa Jerusalem, humarap si Propeta Daniel kasi ang alam niya, bahay ng Diyos. Pagdating na ho ni Jesus Christ, wala na hong bisa yun. Hindi na. Nasira na nga ho yun kasi wala na talaga Kaya dapat, ang Jerusalem, dapat yung Jerusalem sa langit na ang ating iniisip. Andiyan po ang aking mahal na kapatid, si Willa Lane Balyehera, Cueva Aluntaga, dyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan, welcome po dyan sa, shout out dyan sa lahat po ng mga kapitbahay ko dyan sa Himamaylan. Lalong-lalo niya dyan sa Barangay 1, malapit sa dagat, sa Pangpang. Ayan. Maayong gabi nong. Ayan, ibig sabihin, kuya. Ayan, welcome. Sige. At tayo ho ay naghahabol ng oras dahil baka maya-maya wala ng internet. Dahil nag-abiso po yung ating na magagawa daw po sila dito sa lugar natin. Kaya inagahan ko po Okay, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, wala hong katotohanan na ang aklat po ni Propeta Daniel sa Isjis ay may kinalaman po sa silanganan or east. Yan po ang may kinalaman po yan na dapat si Propeta Daniel ay nalalaman ho niya na nandun ang presensya ng Panginoon Diyos sa Jerusalem. Dahil sabi ni Jesus Christ, yan po ay bahay ng Diyos. Kaya humaharap siya ron. Yan. Okay. Siguro ayos na ho yan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung tungkol po dyan sa aklat po ni Propeta Daniel sa Isjis. O ngayon, ito na po ang isa pa sa ating ibabalita sa araw na ito, ang nakasulat po sa Apokalipsis. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kapag binabasa ko ho ito at kung hindi nyo po nakukuha at nabibilisan kayo, pwede ho natin ulitin kasi ito pong ating pag-aaralan medyo ginagamitan po talaga ng talino. Maya-maya ho ng konti makikita ninyo talaga. Sabi nga ho ni Jesus Christ,
makinig ang may pandinig, at kailangan dito ang talino. Ayan, bakit? Ito kasing babasahin natin ay hindi naman ho ito na tatalakay sa ibang mga relihiyon. Ito po ay isang pag-aaral na kinakailangan ng presensya talaga ng Panginoon Diyos. Kasi alam niyo ho, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang aklat po ng Apokalipsis para po itong puzzle. Ayan. Kapag ka hindi nyo ho nakuha, hindi ho natin nakuha yung tamang timpla, tamang pagkakasalansan, yung good arrangement, talagang hindi mo siya maiintindihan. Kaya dadahan-dahanin lamang po natin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At ang tanong na ito nanggaling po kay Brother Epifanio Castillo. Sa ngayon wala pa naman po siya. Siguro panunuorin niya ito sa ano na lang, sa replay. Kaya simulan na natin bago mawala ang internet. Ganito po, mga kapatid. Sabi po ni Brother Epifanio Castillo, baka daw po pwedeng talakayin yung nasusulat sa Biblia, sa Apokalipsis, yung yung 7 salot. Yan, yung 7 salot. Ano daw po ang 7 salot? Okay, ganito po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. 7 salot. Tandaan ho natin, may numero ho yun 7 kaagad. Ayan, lucky number ho yan ng Biblia, number 7. May 7 kaagad. Ano ba yung 7 na yan? Sa Apokalipsis maraming 7 May 7 iglesia, 7 espiritu ng Diyos. Yan. Nakasulat ho yan sa chapter 1, 2, 3. Pagdating po sa chapter 4 ng Apokalipsis, mayroon naman pong binabanggit na 7 selyo. Yan. Kaya dito ho tayo magsisimula sa 7 selyo. Ikukwento ko lang ho muna, tapos saka ho tayo magbabasa ng Biblia. Medyo mahaba-haba po ito Saan ba nanggaling ang 7 salot? Nanggaling ho yan, siyempre, sa 7 selyo. Ang unang selyo, yung kabayong puti. Pangalawa, kabayong pula. Pangatlo, kabayong itim. Pang-4 na selyo, kabayong maputla. Pang-5 selyo, humihingi ng katarungan ang mga hinirang ng Panginoon Diyos. Pang-6 na selyo ay ito na po yung tinatawag na pagbibigay, gantimpala, ayan, pagbalik na ng Panginoong Hesus. Ayan, ang pang-7 selyo, pagbibigay naman po ng another na 7, 7 trompeta naman. Kaya nga talagang dapat itong ingatan mabuti, mga kapatid. Ito, basahin muna natin sa Apokalipsis po, kung nakahanda na po ang lahat. Ito pong pang-5 selyo ay humihingi ng katarungan. Ang pang-6 na selyo, babasahin na po natin. Nang alisin ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, na kasing itim ng damit pangluksa, at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang bumabubot na bunga ng igos kapag hinampas na malakas na hangin. Naglaho ang langit at na parang kasulatang inurolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng mga hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan sa lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono, sa Ama po, sa Panginoon Diyos, at sa naapuot ng kordero, kay Jesus Christ.
sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Ayan. Nandyan po si Brother Victor Santa Juana at Brother Chandler Rodriguez, ayan, ng Hong Kong. Mga kapwa ho natin yan na Kristiyano. Si Brother Victor Santa Juana from Bulacan. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, pasensya na po kayo dahil napaaga po yung ating broadcast. Dahil ho, nag-abiso po yung ating mga kasamahan sa internet na baka daw mawala maya-maya alas 9 hanggang alas 10. Ayan. Kaya nasimulan natin ang alas 7. Yan, andyan din po si Brother Manolito Fajardo. Good evening po, Brother, sa lahat ng sa Batangas naman po si Brother Manolito Fajardo. Yan, kapwa rin ho nating Kristiyano yan. At siyempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Alas 7 po tayo nagsimula dahil hinabol natin yung time ng internet na baka mawala. Kaya sa susunod po, balik sa alas 8 na po ito. Okay. Yung una ho nating pinag-aralan tungkol po sa ang dating daan, yung yung sa isjis ng aklat po ni Propeta Daniel, yung humaharap sa silanganan, tapos nakatuwad. Ayan. Wala akong batayan sa Biblia. Okay. Tapos ito po yung ating huling pag-aaralan at ibabalita ay yung tungkol sa 7 salot. Okay. Ngayon, yung pang-anim na selyo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, balikan lang natin yung 7 selyo. Ang pinag-aaralan ho natin dito, yung 7 salot. Kaya mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, maging matalas po ang isip. Pag meron ho kayong hindi na nakuha, naintindihan, kinakailangan itanong nyo kaagad. Kasi kapakanan po natin lahat at mga nakakarinig. Pag meron ho kayong hindi naintindihan, tanong kaagad. Kasi apokalipsis na po ito eh. Ito po yung tanong ni Brother Epifanio Castillo, yung 7 salot. Nandyan din po si Brother Vic Santa Juana Jr. Yan, Junior naman po. Yan, kapwa rin ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ayan mga kapatid, bago tayo mag-start mayroon po akong YouTube channel na sinimulan ko po nung nakarang araw lang. Ayan, may mga laman na po yon. Mga maiksi lang po na minuto yon. I-type nyo lang po ang ang nakasulat na i-type nyo lang po ang bagong daan. Ayan, o ang daang bago at buhay. Ayan, ang daang bago at buhay. Yan po yung nakalagay doon. Meron na pong mga laman yon. Inuunti-unti ko pong lagyan at maaari nyo pong paki-subscribe at paki-like po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano para magdire-diretso na po yan. Pupunuin ko talaga yan. Dadami pa yan dahil ang dami pong dapat ibalita dito sa Biblia na dapat pong malaman ng mga tao. Ayan, binabalik na ho natin ang maayos na impormasyon na nakasulat po sa Biblia. Ayan, medyo hanggang 8 minutes lang po yata ang pinakamahaba doon. Yan, ang daang bago at buhay. Hebreo 10, 19 hanggang 20. Okay. O ngayon, yung pong 7 selyo. Una, nakasakay sa kabayong puti, nakasakay sa kabayong pula, nakasakay sa kabayong itim, at nakasakay sa kabayong maputla. Yan po ay pinag-aralan natin nakaraan. Yan po ay kagagawa ni Satanas. Pagkatapos panlima, humihingi na ho sila ng katarungan. Itong mga banal. Yung pang-anim, ito na. Ito po yung malaking kapigatian na magaganap. Binuksan po ang pang-anim na selyo. Yan po ang malaking kapigatian na nakasulat po sa Mateo 24, 21, 22 na magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyayari buhat ng pasimula ng dikain ng sanlibutan. At kung hindi pa ikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Datapat sa mga hirang ay paikliin po ang mga araw na iyon. Ibig sabihin, sandaling-sandali lang yon. Tandaan nyo pong mabuti yung mga kapatid na pang-anim na selyo. Ngayon, punta na tayo sa pang-7 selyo. Ayan. Hahanapin natin ngayon yung 7 salot. Dito po sa Apokalipsis 8, ang talata po'y 1.
Ayan, basa. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo. Ayan, ito na. Nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito, nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng 7 trumpeta ang bawat isa sa kanila. O yan, may panibago na naman 7. Ayan, ikapitong selyo, meron hong nakitang 7 anghel. Ayan, at binigyan sila ng binigyan sila ng 7 trumpeta. Ayan. Turut, turut. Ayan. Okay. Binigyan no sila ng 7 trumpeta. Okay, ano po kasunod na pangyayari mga kapatid? Babasahin na lang ho natin yung bawat pag-ihip ng mga trumpeta. Ito ho. At humanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. Ayan, ready na sila para hipan. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta. O tandaan niyo po, huwag niyo pong kalilimutan. Unang trumpeta. Ayan, hinipan ng unang trumpeta. Ang nangyari po, umulan ng batong yelo at apoy at na may halong dugo. Yan. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa. Yun ang nangyari. Dahil hinipa na po yung unang trumpeta, umulan daw po ng yelo at apoy na may halong dugo. Tapos, nasunog daw po ang 2 bahagi ng punong kahoy, o 2 bahagi ng lupa at mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Okay. Una, lupa ang niyari nitong unang pag-ihip ng trumpeta. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi pa po binabanggit dito ang salot. Basta't trumpeta pa lang. Okay, tandaan ho natin, yung pang-6 na selyo, yun po ang malaking kapigatian. Sandaling-sandali lang. Ngayon, ito po ang elaboration ng malaking kapigatian. Ang pag-ihip po ng 7 anghel ng kanilang mga trumpeta, yung first 4. So, hinipa ng unang trumpeta, lupa agad ang nasira dito. Siyempre, kung ano yung nasa lupa, masisira din, mga punong kahoy at mga damo. Okay, 8, pangalawang trumpeta. Hinipa ng 2 anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat. Ang isang parang malaking bundok na nasusunog, naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Namatay ang 2 bahagi ng mga nilalang at naroon at nawasak ang 2 bahagi ng mga sasakyan dagat. Ayon, sa madaling sabi, ang pangalawa, dagat naman ang nasira. Ayan po si Kadios. Magandang gabi sa lahat mga kapwa Kristiyano. Ayan, kapwa rin ho natin Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Okay, welcome po kapatid. So, 2 trumpeta na po ang nahipan. Huwag ho natin kalilimutan, salot po ang hinahanap natin dito. Yung 7 salot. Ito po ay trumpeta pa lang. Okay. So, una, lupa ang nasira. Pangalawa, dagat. So, 2 na. Sa Gis, hinipa na 3 anghel ang kanyang trumpeta. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Tubig naman po, ilog, mga bukal. Ang pinanggalingan po ng ating iniinom. Pumait na. Ayan. Pag may uminom niyan, patay ka talaga. Okay. Lupa, dagat, at ilog at bukal. Pang-4, hinipa ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta. At napinsala ang 2 bahagi ng araw, ang 2 bahagi ng buwan, at 2 bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang 2 bahagi ng kanilang liwanag.
Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Okay, yung pang-apat, yung mga ang kalawakan naman po ang nadali. So, kumpleto na. Lupa, dagat, bukal at mga ilog at ang mga nasa kalawakan. Ibig sabihin, nagkaroon po sila ng mga problema na disalign na po yung kalawakan. So, apat po yun. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, itong ating binabasa na ito, nasa Apokalipsis 8. Ayan, basahin nyo rin po pag uwi nyo sa bahay. Yung Apokalipsis 8. Okay, yung first 4 muna. Ito po yung mga trumpeta pa lang. Tapos, ano pong kasunod? Sa 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan. At narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim, ang sasapitin ng lahat ng mga nasa lupa, pagtunog ng mga trumpetang hipan ng 3 pang anghel. Kasi 7 po yun eh. 7 anghel na binigyan ng 7 trumpeta. 4 pa lang ho ang naganap. May 3 pang natitira. Ayan, nag-warning muna. Ano ho, may warning muna tungkol po doon sa 3 pang natitira na ano ho, na hihipan pa. Ayan. Okay. O ngayon, anong kasunod? Nung mahipa na po ang 3, doon muna tayo sa first 4. Yung unang 4 po na yon, yan po ang malaking kapighatian. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sandali lang po yun ha. Sinira muna ang lupa, ang dagat, ilog at mga bukal, at ang kalangitan po na gagkaroon po ng pagbabago. Sandaling-sandali lang po yun. Tapos nagkaroon muna ng warning para lang paghandaan pa ang 3 pang natitira. Ayan. O ngayon, sa sobrang haba kasi itong babasahin, ikukwento ko na lang po sa inyo. Ang mahalaga po, magbabasa-basa lang tayo ng kakaunti. Ano ho? Ito pong pag-ihip ng ikalimang trumpeta, ito po yung mga miyembro po, yung kay Abaddon Apollyon. Yan, si Abaddon Apollyon ang leader dito. Ito po yung mga balang. Pahihirapan daw po ang tao nito sa loob po ng 5 buwan. Pero hindi ho sila papatayin. Pahihirapan lang in 5 months. Nako, naloko na. Ayan. O ngayon, ano naman po ang kasunod? Nung hipa naman po, ang pang-6, ito naman po yung 200 million. Ano ho? Basahin na natin to ha. Hinipa na ika-6 na anghel ang kanyang trompeta. At nakarinig ako ng tinig mula sa sulok ng gintong dambana na sa harapan ng Diyos. Iniutos dito sa ika-6 na anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa ilog Euphrates. Ayan, tandaan po natin itong ilog Euphrates. Nandyan po si Brother Oscar Vargas. Ayan, kapwa rin ho yan nating Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Mga kapwa ho nating Kristiyano at Kristiyana. Napaaga lang po yung ating live broadcast mga kapatid dahil nag-abiso po yung internet sa atin na baka daw 9 to 10 mawawala ang internet. Kaya inagaan ko lang po. Sa susunod po, balik na po sa alas 8 ng gabi. Okay. Ngayon, itong ating pinag-aaralan po, yung 7 salot. Ayan. Ito pong ilog Euphrates, merong 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. Kinalagan po yun. Ayan. Nung makalagan po, ito po yung
May bilang po ito na 200 million na mandirigma. Ayan, itong 200 million na ito, yung pagkalag po sa apat na anghel, dito po sa Ilog Euphrates, may 200 million. Ito po ay papatayin na talaga ang mga tao. Kung yung una, hindi papatayin, pahihirapan lang sa loob ng 5 buwan, pag ihip naman po ng ika-6 na trompeta, yung 200 milyon na yan, na mga mandirigma, papatayin naman ang tao. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. So yan po ulitin lang natin, 7 anghel na binigyan ng 7 trompeta, yung 4 ho doon, yun po ang malaking kapigatian. Nagkaroon muna ng warning para paghandaan pa ang pang-5 trompeta. Yun po yung kay Abaddon Apollyon. Pahihirapan po ang tao sa loob ng 5 months. Pang-6 naman po, ito naman po yung 2 anghel na nakagapos po sa Ilog Euphrates. Tapos mayroong 200 milyon po. Papatay naman po ang mga tao. Yan. So puro pahirap po ito. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon, kung babalikan po natin ang 8 ng Apokalipsis, ay yung warning ho kasi nakakatakot Sabi dito, sa 13, pagkatapos ay nakita ko ang isang agila lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trumpetang hipan ng 3 pang anghel. So nahipan na po yung pangalawa, ay yung pang-5, pang-6, at eto na po ang pang-7. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sa Apokalipsis 11 po. Ito na siya. Pagkatapos ay hinipa ng ika-7 anghel ang kanyang trompeta. Tingnan natin kung ano naman po ang pahirap. Kasi sabi nung warning, yung 3 pang natitira ay pahihirapan pa. O ito na, hipa na po ang pang-7 trompeta. Pagkatapos sa hinipan ng ika-7 anghel ang kanyang trompeta, sa 11 po ito at 15 ng Apokalipsis. At sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatanda, pinuno at na nakaupo sa kanilang trono, sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpusimula ka ng maghari. Ayan, okay. Yung po yung sinabi ng pag-ihip ng ika-7 trompeta, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito nga pong isinasabi ko at ibinabalita na pag nagbasa po ng aklat ng Apokalipsis, sabi ko nga po mag-focus tayo dito. Ulit-ulitin ho natin hanggang sa maintindihan natin. Kasi po ang aklat ng Apokalipsis ay para po itong puzzle. Magkamali ka lang po ng korte, hindi mo na siya makukuha kaagad. Maguguluhan ka na, kaya kailangan kasama po talaga ang Panginoon sa pagbabasa po ng aklat ng Apokalipsis. Ayan. Ngayon, nabasa ho natin ang 7 selyo. Diyan po sa 7 selyo, nung mabuksan po ang 7 selyo, nakita naman po ang isa pang 7 anghel na binigyan ng 7 trompeta. Hinipan na po ang 7 trompeta. Okay, sa pang 7 trompeta, wala ho tayong nakita pang mga salot na kasunod. Yun lang po ang nabasa natin. O, ulitin ko lang po Ang sinabi po ng warning,
kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng mga tao sa lupa pag hinipan pa ang tatlo pa. So hinipan na po yung una sa tatlo, kay Abaddon Apollyon, pahihirapan daw po ang tao sa loob ng 5 months. Okay, nung mahipan naman po ang pang-anim na selyo o trompeta, ito po'y kinalaga na po ang 4 na anghel sa ilog Euphrates at meron pong 200 million. Pahihirapan po sila at papatay na ang mga tao. So puro pahirap. Ngayon, nung mahipa na po ang ikapitong trompeta, ito po babasahin natin uli. Pagkatapos sa hipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. Ibig sabihin nung mahipan po pala ang ikapitong trompeta, magkakaroon po ng paghahari ang Panginoon Diyos at si Jesus Christ. Ito nga po yung tinatawag na 1,000 taong paghahari. Yan, kasama po yan dyan. Kaya lang, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito na siya ngayon. Na sinasabi natin na parang puzzle. Ano ho? Hindi pa rin ho na kumpleto. Kailangan makumpleto po yung 7 salot. Tapos wala pong kasunod na nabasa na pagkasunod-sunod natin, wala Pero sa awan at tulong po ng Panginoon, hindi po talaga po pwede na wala Meron talaga yan Basahin muna natin etong nakasulat sa Apokalipsis 15. Ayan, sa 15 muna tayo. Okay, ito po ang ating mababasa. Nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kagilagilalas na palatandaan. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito na. Ayan. Ito na yung sagot doon sa tanong ni Brother Epifanio Castillo kung ano ibig sabihin ng 7 salot. Ayan. Ayan po si Brother Michael Bambitoy. Ikaw naghahanap si Brother Reds Prudente ng pasabog. Sabi ko, ikaw ay may pampasabog. Wala akong pampasabog. Ay nako. Ang alam ko lang pampasabog, nabuksan na yung alkansya. Ayan, sige po, tuloy muna tayo, Brother Michael Bambitoy. Kasi naghahabol po ako ng oras dahil nag-abiso po yung internet na baka daw mawala ng 9 to 10. Kaya 7 pa lang nagsimula na ako. Okay, diretso muna tayo, baka mawala ang internet. Brother Michael Bambitoy. May YouTube live, may YouTube po ako, channel, suportahan nyo po yung aking YouTube channel. Ayan, i-type nyo lang po doon yung ang daang bago at buhay. Ayan, Beans TV. Yan, may mga ilan na po akong na-upload doon. Okay, ito na ho siya, yung salot. At nakita sa 15 po ng Apokalipsis, nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kagilagilalas na palatandaan. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ayan, another 7 na naman uli. 7 anghel na may bidalang 7 salot. Yung kanina, kaya ko po pinapaano sa inyo, tandaan yung mabuti, na 7 trompeta. 7 anghel na binigyan ng 7 trompeta. Tapos nahipa na po nila yung 7. Nung nahipa ng 7, makakasama na naman dito yung 7 anghel pa na may dalang 7 salot. Ito na yung salot. Ito ang mga panghuling salot sapagat dito matatapos ang puot ng Diyos. Ayan. Yan po ibig sabihin, mga kapatid. Sa 5, 15 at 5 ng Apokalipsis, pagkatapos ito'y nakita ko ring bumukas ang templo sa langit. Ang toldang tipanan, lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakasisilaw na kaputian
sa may gintong pamigkis may gintong pamigkis sa dibdib. Okay. Eto na naman ang pitong anghel. May dalang pitong salot. Naku, naloko na. Yung pito pa lang po na pitong trumpeta, disgrasya na doon eh. Ano ba yung una? Ayan, hinipan ng pitong trumpeta, lupa ang nadali. Yung pangalawang trumpeta, dagat. Yung pangatlong trumpeta, yung ilog at mga bukal. Yung pang-apat na trumpeta, yung kalawakan. Ayan, nawalan po ng liwanag. Yung panlima, kay Abaddon Apollyon, 5 months na pahihirapan ng tao. Yung namang pang-anim, yung pakawalan po ang 4 na angay sa ilog Euphrates, may 200 million. Pahihirapan din po ang tao dun at papatay na. Tapos nahipan ang pitong trumpeta. Eto na ngayon ang sagot. Meron 7 anghel na may dalang 7 mangkok. Yan, 7 salot, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. O ngayon, eto na. Babasahin na po natin kung ano naman itong 7 anghel na may dalang 7 salot. Ayan. Dandanin ko lang po. Kanina, nung mabuksan ang 7 selyo, nagkaroon po ng 7 anghel na binigyan ng 7 trumpeta. Okay. Nung mahipa na po ang first 4, sira ang lupa, dagat, ilog at bukal na maiinom, at ang kalangitan po wala ng liwanag. Ang panlima, Abaddon Apollyon. Pang-anim, 4 na anghel sa ilog Euphrates, pinakawalan, may 200 million, papatay ng tao. Pang-7, ito na. Ngayon, ano po ibig sabihin nito? O, babasahin na po natin sa Apokalipsis pa rin, 16. Ito na po yung 7 salot. Ayan, dire-diretso na lang po tayo sa pagbabasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ito, babasahin na po natin sa isang salin po ng Tagalog. Sa King James Version po na Tinagalog. Sa aklat po ng Apokalipsis 16, 1 hanggang 21 po ito ha. Dire-diretso lang po tayo. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Ayan. Sa magandang balita na tayo, mga kapatid. Sa 2, kaya umalis ang unang anghel. Ayan, makinig po kayo mabuti ha. Ito na po yon. Tandaan po natin yung 7 anghel na binigyan ng 7 trompeta. Turut, turut. Kaya binibigyan ko po ng palatandaan. Yung first 4 na sinasabi natin na yun ang malaking kapigatian. Ikumpara natin ito. Dito naman sa 7 anghel nang binigyan ng 7 salot. Okay. 7 at 7 rin sa kabila. 7 trompeta, 7 salot. Tingnan natin kung magkaparehas ha. O, basa. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa sa mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ayun, naloko na. Inom muna akong tubig. Dandanin lang po natin.
Ulitin ko po, kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa sa mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ayan, wala ba kayo naalala mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yung 7 trumpeta? Basahin din ho natin ha. Dandahan lang. Apokalipsis 8. Basahin din po natin yung 7 trumpeta. Eto. At humanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. Turut, turut! Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. Hello! Ayan. The same lang po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan po sinasabi natin at ibinabalita na pag ito po ay hello, sabi ni Ba Chandler. Kapag ang apokalipsis po ay parang puzzle. Ayan. Okay. The same lang, iisang pangyayari lang. Ibig sabihin po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, bahagi pa rin po ito ng malaking kapighatian. Sa malaking kapighatian po pala, ito rin ang mangyayari. Ano po yun? Magkakaroon pala ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Hello! Ayan. Yan po yung karugtong. Yan po yung mga detalye. Yan. Parehas lang. Doon po sa 7 trumpeta, lupa rin po ang nangyari doon. Umulan po ng ano doon umulan ng hinipan ang unang anghel ang kanyang trumpeta. Umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Batong yelo, apoy may halong dugo. Nasunog ay 2 bahagi ng lupa. Sa kabila naman, nagkaroon ho sila ng nasira din po ang lupa. At nagkaroon po ng mga pigsa ang mga tao. Yung may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Halimaw sa Bulacan, bro. Okay, ayos na. Yan, number 1. Number 2. Ibinuhos ng 2 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ganun din po. Doon sa mga 7 trumpeta, dagat din po ang nangyari doon. Ibig sabihin, ito rin po yung karugtong niya. Ang tubig nito ay naging parang dugo. Ayan, ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikang may buhay na nasa dagat. Sira din ang dagat. Meaning, sa 7 trumpeta, ng first 4 at 7 mangkok, 7 salot, ito rin yun. Karugtong lang. Dagat. Lupa, dagat. Nakadalawa na. Pangatlo, ibinuhos naman ang 2 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal. At naging dugo rin ang mga ito at narinig kong sinabi ng anghel na mamahala sa mga tubig. Ikaw ang matuwid na bubuhay ngayon at noong una at ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito, ang mga pananak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta, at binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. Ayan. Ganon din po The same lang din po sa 7 trumpeta. Yung ilog po, dagat, lupa, dagat, ilog at bukal, sinira. Meaning, ito pa rin yun. Ayan, bahagi pa rin po yan ng malaking kapighatian. Okay, pang-4. Okay, ito na. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsabi, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ng 4 na anghel ang laman ng dala niyang
mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga taon sa tindi ng init nito. Napasok nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong salot. Ayan. Yung pala yun. Kaya pala nawala ang liwanag, yung pala mapapasok pala silang lahat. The same lang din. Ayan, mapapasok sila. So parehas na po 'yan. Ano na po, yung trumpeta, 7 trumpets. Itong trumpeta at 7 salot. Yan, the same. Parehas lang. Mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano. Ngayon, nagkaroon tayo ng idea, nag-stop muna ito eh. Kasi meron munang warning. Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng mga tao sa lupa pag ihipan ng titirang 3 pang trumpeta na ihipan pa. So may 3 pa. So doon po ay abado na po yun. 5 months na pahihirapan. Yan po ang panglima na trumpeta. Tingnan natin kung the same din sila dito sa mangkok naman. Panlima po yun. O, basa. Sa 16 pa rin po, Gs. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw. O, ayan. Karugtong pa rin ito. At nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao. At sinumpa nila ang Diyos sa ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ayan, ito naman po yun. Yung trono po trono po nung Antichrist, yung 666. Ayan, binuhusan na rin po yun. Yan, ibig sabihin ang counterpart po nun nito ay Abaddon Apollyon. 5 months silang pahihirapan. Doon naman po sa trompeta. Yan. Yan po ang karugtong, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano. Ayan. 5 months silang pahihirapan. Pati yung wala hong mamamatay doon, walang patayang nagaganap, kundi pahirapan lang. Ayan, doon po sa ikalimang trompeta, Abaddon Apollyon, 5 months silang pahihirapan, wag lang daw papatayin. O ito rin yun. Ibinuhos naman ang ikalimang anghel naman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdil sa kirot ang mga tao. Hihirapan na sila, pero hindi sila mamamatay. Ayan. At sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap. At tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin silang sisi at tumalikod sa masama nilang gawain. Ayan. 5 months silang pahihirapan. Okay. Pang-anim na trumpeta, ito naman yung Ilog Euphrates, yung 4 na anghel na kinalagan sa Ilog Euphrates, tapos yung 200 million. Meron na pong magaganap na patayan. Ayon po yan doon sa pang-anim na trumpeta. Basahin naman natin ang pang-anim na salot. Apokalipsis 16:12. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking Ilog Euphrates. O, di ba tumpak? Ayan. Sa Ilog Euphrates, karugtong po ito, natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silanganan o sa silangan. Ayan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon kay Satanas, sa bunganga ng halimaw, yung bansa, at sa bunganga ng huwad na propeta, yung 666, ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. At ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalagan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising
at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad sa nahubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na sa wikang Hebreo na Armageddon. Ayan, may labanan palang magaganap, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan na, dyan sa Armageddon. Kaya pala ganon, may labanan na magaganap. Yung nga po yung binabanggit doon sa 7 trumpeta at 7 anghel na may dalang 7 mangkok, yung salot. Yan, isa pa rin yan. Ayan, ibig sabihin 200 million na mga makakalaban. Ano ho, pinakawalan po ang 4 na anghel. Ibig sabihin, pinakawalan, ano po yun, mga nakatali sa ilog Euphrates. Tapos meron silang kasakasamang 4. Mas maganda, basahin na lang natin. Sa 8 po ng Apokalipsis, mga kapatid. Ayan. Sa 9 po. 9 at 13. Hinipa na ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na sa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa ika-6 na anghel na may trumpeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. Pag sinabing kalagan, sige bro, magtanong na po kayo. Alimaw sa Bulacan. Kalagan daw po yung 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng ilog Euphrates. Ibig sabihin, no, pag nakagapos, ibig sabihin, mga ano to, may mga sabit ito. Tinali eh. Kalagan daw. Bakit kaya kakalagan? At pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. May patayan po dito. Talagang inanda sila para sa oras, araw at buwan. At taong ito, narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Yan po ang mga yan po yung Armageddon. Labanan po, lalabanan po nila si Jesus Christ. Merong patayan po dyan. Ayon naman po sa mangkok. Sa mangkok ng 7 salot. Yan po ang Armageddon, labanan. Ayan, sabi ni Brother Charlie, meron po bang apostol na nagtayo ng kapilya? Sambahan nung sila po ay nangangaral, gaya ng ginagawa ng mga pastor. Wala pong ganun eh. Brother Chandler, nakakatuwa naman po yung tanong ninyo eh. Ang mga apostol ho, dinadayo ho nila yung yung mga sinagoga. Okay, masagot ka agad ito eh. Ang mga apostol ho, dinadayo nila ang mga sinagoga. Ibig sabihin ng mga sinagoga, ito po yung mga sambahan ng mga Judaism, mga Judaismo. Lihis po ito sa mga aral ng Panginoon Diyos. Tinuro ito sa kanilang mga Pariseo at mga Saduseo at mga punong pare at mga iskriba. Mga relihiyong Judaismo po ito. Ito yung pinapasok nila para bigyan ng tamang aral, ng maayos na impormasyon. Kaya nga sila pinapatay kasi pinapasok nila yung mga sinagoga. No need na pong sila ay magtayo pa ng templo o kapilya. Hindi na nila kailangan yun. Bakit? Alam na ho kasi nila na kinakailangan sumamba tayo sa espiritu at katotohanan. Ay nako, naloko na. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tumpak. Ayan ha. Ito po yung Armageddon. Yan. Matindi po ang mga armas nito. Pero hindi ho umubra ito kay Jesus Christ sa mga hukbo na nandun sa langit. Ayan. Meron po patayan na gaganap dito. O, di ba? Nakita natin ngayon kung sino-sino pala yung makakalaban ng ating mahal na Panginoon. Ang tindi ng kalaban. Wow! Ayan. Sa 16 pa rin tayo ha. Ng Apokalipsis. Yung pang-anim na mangkok na po ito. Ayan. Armageddon. Okay. Ito na ang pang-7.
Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. Ayan, sa kalawakan. At may nagsalita ng malakas mula sa trono na sa templo, naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula ng likain ng tao dito sa lupa. Ayan, ibig sabihin, finish na, tapos na, wala na, yari na. Ayan, tapos na. E ano ba kasunod dito? Tuloy ang basa. Nahati ang tatlong bahagi ng malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malaking batong yelo at tumitibang na halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao. Napastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Tapos na ang usapan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang kasunod po noon, dahil yari na wala, binuhusan na po ang trono ng 666. Binuhusan na po ang trono niya. Ayan. Tapos, nagkaroon na po ng Armageddon. Labanan talaga to. Okay, nakita natin yung kalaban ko sino ang ano-ano mga kalaban ni Jesus Christ. Ang dami pala nun. Ayan, okay. O ngayon, anong next nun? Siyempre, papasok na po dyan ang paglilinis ng earth. I-restore na po ang earth. Kasi papasok na po ang 1,000 taon. Yan, magmimillennium na. Okay. Lilinisin ng earth. Pagkatapos po, niyan ay igagapos na si Satanas. Kukwento ko na lang po tatalian o igagapos na si Satanas at magkakaroon ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ayan, yun na. Pakakawalan na ho uli si Satanas. Ayun, may pangalawang, ano pa po, digmaan. Ang Diyos naman po ang kalaban nila doon. Dahil uulan na po ng apoy, susunugin na po ang earth. Yan, yan po yung nakasulat. Sa pag-ulan ng apoy, sunog po ang earth. Bakit nasusunog? Kasi tapos na po yung 1,000 taon Anong kasunod? Papasok na po ang bagong langit at ang bagong lupa. Yun ang kompleto. Kaya sana ho, naintindihan ng lahat po ng mga kapwa Kristiyano na nandito yung tungkol po sa 7 salot. Napakadali lang naman po intindihin. Ayan, tingnan nyo po, napag-ugnay-ugnay ho natin yung 7 trompeta, turut, turut. At ang 7 anghel na may 7 trompeta at 7 anghel uli na may dalang 7 salot. Pagkumparahin mo yung 2 7 na yan, parehas lang po ang kalalabasan. Oh, ayan. Ayan. Yan po ba ay natatalakay na ibo-broadcast ng mga naglalakihang reliyon sa ating panahon? Nako, hindi ko pa narinig yan. Kahit po yung mga end times na yan, hindi nila maintindihan ito. Ayan nga po sinasabi natin, dapat mag-focus tayo sa aklat ng Apokalipsis. Ulit-ulitin ho natin ito. At number 1 po na kailangan dyan, dapat manalangin po sa Panginoon na wag naman tayong pababayaan habang nagbabasa ho tayo ng Apokalipsis kasi mahirap po ito. Hindi ho basta-basta ang Apokalipsis, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang sa atin naman po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos, tayo ho ay hindi naman napapabayaan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. At siguro hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast araw na ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Gaya ho ng sinabi ko, meron ho akong inuunti-unti na YouTube channel. I-type nyo lang po ang Daang Bago at Buhay. Ayan. Mapapanood nyo po doon yung mga pangilan-gilan ko pa lang na video. Mapaparami ko po yun. Ayan. Kaya ang maitutulong nyo po sa akin, i-share po yon pag dumami na.
At pagkatapos ho ay mag-subscribe, ano ho, ganun ho yata yun. Para sa ganun, meron tayong pinanghahawakan na YouTube channel. Sana umabot po ng maraming sa tulong ng Panginoon Diyos. Ayan, kasi kung inyo po napapansin, medyo nagigipit na tayo ng gusto dahil ang internet natin ay kumbaga hindi na siya stable ng internet, kaya sinasabi ho natin na kinakailangan na natin ng tulong ng mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, hanggang dito na lamang po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, at bago ho tayo matulog, kinakailangan alalahanin po natin si Jesus Christ. Ayan, ang ating mga mahal na anak, tapikin natin at sabihan na alalahanin si Jesus Christ. Manalangin at lagi siyang alalahanin. Pagising sa umaga, ganun pa rin. Buong buhay ho natin dapat naka-dedicated po kay Jesus Christ. Para magkaroon ho tayo ng, pag may Jesus Christ po tayo sa buhay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi tayo na babahala kung ano pa man, dahil may Jesus Christ tayo. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Hanggang sa sunod nating pagkikita, huwag kayong mawawala. Paalam!